Isang mapagpalang muling araw sa inyong mga ka-TH. Bago po ako mag-umpisa, isa pang ka-TH po natin na humingi ng tulong upang idikod po itong isang old tree na sa tingin ko ay isang more than 100 years na itong century old tree na kanyang pinapadalang na mga ka-TH sa atin. Tulungan niyo ako mga ka-TH na maidikod ng tama o yung kanyang pinadalang picture na old century tree mga ka-TH. So, bago ako mag-umpisa mga ka-TH ay aking pina-shout out yung Turukan TH Explorer. So, at saka iba pa natin mga ka-TH, happy treasure hunting sa inyo lahat mga ka-TH. Okay. Okay mga ka-TH po, ito naman po, isa namang puno mga ka-TH, isa namang old tree na ating pong tulungan po ng ating isang ka-TH na nagpapadikod mga ka-TH. So ito mga ka-TH sa mga yung mga ka-TH po natin na makasumpong ng mga ganitong puno, mga old tree, old century tree, medyo matanda na talaga, grabe ang katanda na. So, pwedeng isang marker po ng mga Japanese yan kung saan mayroon silang tinatagong mga mahalagang bagay na pwedeng maging markers yan. So, unang-una mga ka-TH, dapat po ay isang puno kasi yan. So, hindi po natin alam kung sino-sino yung mayroong nakatira dyan. So, hindi lang tayo ang nakatira sa bundong ibabaw. So, pwede may mga kapre dyan, may mga diwindi o ano pa mga nilalang dyan na hindi nakikita natin. So, pwedeng silang ang second owner po ng mga items na mga nasa ilalim po ng lupa o sampaman po sa mga ilalim ng punong kahoy, ilalim po ng bato. So, isa po yan sa mga dapat ating igalang at pag-alayan po at humingi tayo sa kanila ng gabay para tayo mabigyan po ng konting biyaya o wealth mga ka-TH. So ito mga ka-TH, isang ano nitong po ay mukha siyang tao mga ka-TH. Mukhang mayroon siyang ilong, may mata, itong old tree. So para siyang isang tao na posible nga itong mga ka-TH. Nung maliit pa siguro itong ito po yung aking obserbahan. Baka itong maliit pa, inukit na ito ng maliit pa siya hanggat sa lumaki. Siyempre, yung bark niya, yung pinakabalat niya, ay pwede siyang mag-expand. So, pati rin, forma din ng ilong dahil ginawan din ng ilong noon. So, ito yung mga ka-TH. Yung una kong first assessment dito, yung aking nakikita po, yung pointing, yung ilong niya pababa. So, yan pwede yan mga ka-TH. I-check nyo yung pababa niya ng 1 meter or pwedeng 1 to 2 meters. I-check nyo po ng scanner locator or metal detector. Okay mga ka-TH, ito yung aking nakita, yung pangalawa, yung nakasipat po yung kanyang kanang mata, going down, pointing south, south area. So, i-check nyo rin mga ka-TH, same distance from puno, 2 to 3 meters. I-check nyo ng metal detector and scanner locator. Yung makikita ko, isa pang nakikita ko mga ka-TH, yung kanyang kilay na medyo patulis. So, bandang east mga ka-TH. So, i-check nyo din yan, yung bandang east, 2 to 3 meters din ang bandang east. I-check nyo din ng metal detector, hagurin nyo ng metal detector, daanan nyo ng scanner locator. So, yun yung pangatlo kong nakikita, yung kanyang ilong going down, tapos yung kanyang mata na nakatingin din sa south, pointing south. Tapos yung kilay niya na medyo tumulis, yung kaliwang kilay niya. So, pointing east. So, yun yung isa pang aking nakikita. So, tatlo po yun na aking obserbahan dito sa puno nito. Old tree na ito.
So, ah, sa tingin ko naman 'tong mga TH, tingnan yung mga TH baka mayroong ano ito, mayroong mga counter sign. I-check niyo nung maigi yung paikot. Yung paikot nitong punong kahoy baka mayroon pang mga coordinated na sign 'yan. So, kasi kadalasan mga ka-TH kapag may punong kahoy, mayroong mga kasamang bato 'yan. Kasi yung ah, nakikita kong isa pang nakakuha mga ka-TH, naka-hits ng mga ka-TH na kung saan sa old tree, century tree, ay ang layo mga ka-TH ay nasa 4 meters lang distance mula sa puno. So mayroon lang siyang marker na bato na guiding ano pa ngayon mga ka-TH ha, yung ginawa nilang guide na bato na marker na linagay sa tabi ng ano ng puno, old century tree, ay yung marker pa nila noon ay lihis po yung pagkaturo. Ngayon mayroong naka arrowhead ng going south. Ito yung mga kapatid ha, yun yung isang true story na may isang old tree, may isang marking na bato na nakatutok doon yung pointing arrow niya doon sa north north south, sa north, sa south area, sa south, naka south pointing siya. Pero ang items ay nasa east mga ka-TH. So baliktad, so reverse. So tingnan niyo ng mga ka-TH kasi nga ganun ang mga Japanese mga ka-TH ay baliktad minsan po yung kanilang sign. Kaya nga kung bakit mga ka-TH ay nalukit at nakita nila yung items, ginagamitan nila mga ka-TH ng scanner locator or metal detector kasi nga yung hukay mga ka-TH ay nasa 1.5 meters lang ang lalim. So kuhang-kuha talaga yan sa scanner locator. So yan mga ka-TH, isa yan sa aking naobserbahan. Check nyo baka mayroong bato yan sa paligid at pwede magiging marker, pwede magiging guide na nandoon yung item. So mga ka-TH, i-check nyo na maigi. So kung double check, i-double check yung mga ka-TH yung paikot itong century old tree dahil baka may mga coordinated sign po ito. Pwede magiging isang marker din na makakapagtuturo doon sa kanyang item. Kasi nga, kung isa ito sa marker, maganda po ito. At pwede nga, mukhang legit na marker ito mga katis kasi nga, itong puno nito, yung pinakababa ay nagmumukha siyang mukhang tao at posible nga itong ay pwedeng inukit po itong katawan ng maliit pa, inukit at mukha yung kanyang ginawang pagkaukit. Siyempre ganun yan ang puno mga ka-TH. Ano ko yan, experience ko yan mga ka-TH kasi nga yung puno binalatan ko noon tapos ano yan, yung bark niya, yung pinakabalat niya ay nag-expand mga ka-TH pag siya'y tumatanda. So ito, pwedeng magiging mga ka-TH, pwedeng magiging legit marker to mga ka-TH kasi nga may mukha siya talaga siya ng tao. May ilong, may dalawang mata. So kakaiba lang ito mga ka-TH kasi mayroon siyang three pointing area. So yung ilong niya, yung kilay niya, saka yung mata niya. So yun yung naobserbahan ko. So napakaganda itong kapag nagkataon. So napakaswerte ng ka-TH po natin. Sana mga ka-TH, yung aking sinasabi sa iyo, magdala ka ng metal detector or scanner locator mga ka-TH. So kung sana mga ka-TH, yung dalawa, bitbitin mo na. Kasi nga, yung scanner locator, isa sa pinakamagandang treasure hunting equipment yan. Kasi nga, kayang
kayang mag-detect yan ng mga fumes, gold fumes, yung mga pinakausok lang ng item, kaya niyang mag-detect. So sabi nga, pwede niyang mag-detect ng 8 to 10 meters mga katiis yung layo. Not unless, hindi tulad ng metal detector na maiksi lang talaga ang niyan. Maiksi lang talaga ang kanyang detection niyan. So ng mga nasa lang yan, 2 o pinakahaba yung 3 depth detection yan sa markers. So sana mga ka-TH, nakapagbigay ako ng kaalaman at nakatulong ako sa pagdekode. So muli, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Don't forget, sa mga bago pa lang pala sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and huwag niyong kalimutan pindutin ang aking notification bell button para updated po kayo sa aking mga video. Maraming salamat po. God bless us always.